Maupay nga aga mga kasangkayan, maupay nga aga mga igkasi ko mga taga-probinsya at syempre magandang araw din sa mga nakatira sa syudad na gustong maka-experience ng buhay probinsya. So nandito na tayo sa sa area kung saan ay mangunguha kami ng nipa na gagawin naming pawid para sa aming bintana kasi gaya nga sa sinabi ko doon sa nakaraang vlog ko ay talagang sirang-sira na yung namin yung mga bintana namin. So para sa hindi mga nakakakilala, ito yung nipa plant. Sa mga probinsya na tulad ng lugar namin ay ito yung ginagawa na pawid na pang-atip or ang tawag dito, ginagawang bubong sa kanilang mga bahay at saka sa kanilang bintana. So ito yung ginagawa na pawid or nipa shingle. So yung itsura niya parang din siya, yung dahon niya actually, yung total appearance ng dahon niya ay parang katulad din ng sanyog. Kaya nga lang ang kaibahan nito, yung nipa plant ay hindi siya tumutubo ng mataas gaya ng mga nyog. So tingnan nyo, ayan yung nyog. So tumataas yung nyog, pero yung nipa ay ganyan lang kataas yung tubo niya. Actually wala kang makikita na talaga na visible na pinaka trunk niya. So ganyan lang ang itsura ng nipa. At saka yung kaibahan, medyo mas matigas yung dahon ng mga nipa. Mas matigas at saka mas makapal kumpara sa dahon ng nyog. So ayan. Usually tumutubo yung yung mga nipa plant sa mga area na brackish yung water. Ibig sabihin dun sa mga area na naghahalo yung tubig dagat at saka yung tubig na tabang. Kasi itong area na to, ayan tingnan niyo mga kasangkayan. Actually na to, nasa dalampasigan dito banda, ayan dagat. Tapos doon naman banda makikita yung munting sapa. Pag naglakad-lakad pa tayo ng mga ilang meters papunta doon, makikita natin yung ang tawag dito, yung dinadaanan ng matabang na tubig. Kaya nagsasalubong yung tubig tabang at saka tubig alat dito sa area na to. Kaya ito tumutubo yung mga nipa dito. So mga kasangkayan, mangunguha na muna ako ng nipa kasi actually may kami, yung papalitan kong pawid ay yung kasya sa dalawang bintana. Kasi tingnan nyo mga guys, yan, ganyan nakalaki yung sira sa aming bintana, kaya kinakailangan na talagang palitan ng pawid or nipa shingle. So ayan. So ang dami ng dito ng nyug kasi nga yung probinsya namin, ewan ko lang kung kung number 1 or nasa number 2 kami as top coconut producer dito sa Pilipinas. So ayan. So pagkumparahin nyo yung nyog at saka yung nipa, so malaki ang kaibahan kung sa laki at saka sa taas yung pag-uusapan. Yung itsura naman ng dahon, gaya nga ng sabi ko kanina, ay halos pareho lang, maliban na lang sa mas makapal at mas matigas yung dahon ng nipa.
So mamaya pag nahanap natin yung halaman na yun ay ipapakita ko din sa inyo kung anong klaseng o ano ang itsura ng huwag plant. So, ayan ang tataas ng mangroves. So mga kasangkayan, hanggang ngayon ay wala pa tayong nahanap na huwag plant na gagamitin natin sa paggawa or pagtahi ng pawid or nipa shingle. So maglalakad-lakad lang tayo, pero sure ako na makakahanap din tayo ng huwag na yan dito. Kasi marami naman to dito eh. Dati dito kami nakahanap ng huwag. Ewan ko nga lang kung bakit ngayon wala na kaming makita. So maglalakad-lakad lang tayo dito. Medyo mahaba-habang lakaran pa to. Kaya sure ako na makakahanap din tayo ng huwag na yan. So mga kasangkayan, hindi ko na na-videohan or hindi ko na nakuhunan. So mga kasangkayan, hindi ko na nakunan ng video or ng picture habang kami ay nakuha ng huwag plant. So ayan meron na kaming nakuha na huwag na gagamitin namin sa pagtahi ng pawid. So ganito yung itsura niya. Ayan ganito. Ayan. So bali ang gagawin namin dito ay hati-hatiin pa namin to. Siguro yung isang ganito hahatiin namin sa i-divide namin sa 4 na parte. Tapos kukuhanan namin nung pinaka tawag dito. Basta yung nasa gitna na parte, yung parang foam. Yung kung tawagin nga sa amin ay bukag, kukunin namin at saka paninipisin para magamit siya as pantahi doon sa gagawin naming pawid. So nakakuha actually, kaya nga lang ang problema namin, ayan 5 piraso lang yung nakuha namin at saka maiiksi pa. Ayan, so 5 piraso lang, ewan ko kung magkakasya na to sa gagawin naming pawid. So nagpapahinga muna kami kasi yung mga kasama ko ay pagod na.